Grabe to, gulat lahat, kumanta na. Umamin si Lacson na isinapubliko. Baho ni Sandro at BBM, nako. Palasyo nagkagulo na. Yan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin. Pero bago po natin simulan to mga kababayan, palike naman po ng video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po. At eto nga, bago po natin i-play ang video ito, pasadahan po muna itong mga nagte-trending na balita dito sa social media. Aba, nagte-trending po ngayon sa social media mga kababayan. Ito po Kasi po itong post ni Sir Jay Sonsa, sabi niya po dito, anong nangyari sa loob ng palasyo ng Malacanang? Bakit biglang pinag-utos ang marubdob na alerto sa paligid simula pa kagabi hanggang sa mga oras na ito? Nako. Ano nga kaya ang nangyari diyan mga kababayan, no? Sabi po kasi may nabasa akong kanina, no? May nabasa po ako post ni Attorney Baligod, no? Sabi niya parang yung context ng pagkakaano niya ng kanyang statement, parang drama lang, no? Drama ng administrasyong ito. Kunyari mayroon pong kudita pero, 'di ba? Parang ganoon po yung parang ganoon po yung kanyang gustong ipahiwatig sa atin mga kababayan. Kayo po mga karibin natin, ano po sa palagay ninyo? Nagdadrama ba? Nagdadrama ba itong administrasyong ito? Kasi sabi ito, cop me, no? Anyway, dapat maging transparent po sila. Auntie Claire, pasok naman, Give us some information about what is going on, no? Dito po sa Malacanang, sa palasyo, mga kababayan, no? Ano po ang inyong masasabi dyan? Nagdadrama lang ba itong, or talagang may nangyayari? Ano kaya ang nangyayaring yan? Pag nalaman po natin, ay agad-agad nating i-share sa inyo. Pero eto muna, ang naging komento ng ating mga kababayan patungkol po dito sa pahayag ni Sir Jay Sonsa. Sabi po dito ni Freddy, no? To protect the maleta. Ayun, kaya pala, no? Kaya pala may barikada para protektahan ang maleta. Tamang hinala, lakas ng tama, aray ko po. Protect Crocs at all cost. Yan Natatakot na sa sarili nilang multo. Ayan. Sabi po ni Ulad, baka may papasok na shadow. Kaya naka-alert. Tawag niya na shadow alert. Ayan. Sabi naman po ni Aldrin, meaning may nag-tip sa kanila. Nalaman tuloy may spy. Aalamin ngayon sino yon. Nako po. May bagong script na ipalalabas. Ayan. Yan yung sinasabi natin. No? Baka may film showcase na siguro ang mga script na ginawa nila. Ayun. Parang may napanood ako sa Venezuela na ganito. Teka lang Iba yung sa Venezuela, mga kaubayan. Ayan po sa palagay nyo. No? Sa Venezuela, yung presidente po nila kinuha. Diba? Kinuha ni Trump. Hindi rin natin masabi. Baka lang din naman, di ba? Napraning na. Baka daw may mang-raid kasi ayaw naman nila ng salitang tukhang. Ayan na. Anyway, ano po ang inyong masasabi dito mga kababayan? Just comment down below. No? Dito po sa nangyayari dito sa palasyo. Bakit kaya maraming pulis at nakabarikada po ang palasyo? Ano pong inyong opinion dyan? Just comment down below. At bago po natin i-play yung video, may isa pa pong si Attorney Rowena Guanzon mga kababayan. Ito. Sabi po dito ni Attorney Rowena Guanzon, former commissioner ng COMELEC. Ayan kung takot kayo na ipakulong ang mga utak ng nakawan na nagpahirap sa bayang ito, hintayin ninyo na lang na ako gumawa. Ayan, may plano pala. Martin Romualdez at Bongbong Marcos, get ready. Ayon po yan kay Senator Rowena Guanzon, di ba? Tatakbo kasi yung senator no?
Ba, maganda ito mga kaubayan. Biruin mo. Attorney Rowena Guanzon Marcoleta. Sa bagay, magiging Vice President na si Senator Marcoleta. So, ang gagawin, pwede natin gawing pagdating po niyan, no? Maging Senate President itong si Attorney Rowena Guanzon, 'di ba mga kaubayan? Napaka magandang laban, 'di ba? Oh. Ano po ang inyong masasabi diyan mga kaubayan, ha? Talagang palaban po itong si Attorney Rowena Guanzon, ha? Dito po sa kanyang best friend na si Romualdez. Sabi niya, best friend niya po ito Ha? Ito naman po ang naging komento ng ating mga kaubayan patungkol dyan. Sabi po dito ni Ignara, go attorney for Barangay Tanod Chief. Aba, huwag mong maliitin yung manok namin. Ha? Kahit hindi po certified na DDS ito, susuportahan pa rin namin to. Bakit? Ha? Kasi po, hindi naman, ang pagsuporta naman, hindi po, hindi naman po, tawag dyan, hindi naman po, may tawag dyan nandito sa dila ko, hindi ko lang hindi naman po kung sino lang yun na, di ba? Parang fanatics, di ba? Tayong mga vloggers, no, kung nakikita natin na talagang maganda ang kanyang prinsipyo, no, para sa bayan, para po sa sambayan ng Pilipino, ay sinuportahan din naman po natin yan. Tulad po ni Attorney Rowena Guanzon, di ba? She is not, no, DDS personalities, pero lumalaban po siya sa korupsyon. So, I think, whether you like it or not, para sa akin, ewan ko lang sa ibang DDS vloggers, pero para sa akin po, iboto po natin for Senator, mga kabayan, Attorney Rowena Guanzon, para magkaroon naman tayo ng pagbabago. Di ba? Ito pang naging komento dito ni Nelia. Go, 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 Attorney Win. Sana makatulong, makulong na ito. Nagpahirap sa bansa natin, kawawa tayong mga taxpayers. Ayan. Pero ang ano ko lang dito, baka hanggang salita ka lang, Attorney Rowena Guanzon, para iboto ka. Kasi pag hindi mo ginawa yan, talagang babanatan ka rin namin, di ba? Sabi po dito ni Ann, grabe ang gobyerno ngayon, daming bayaran, makapal mukha, totoo. Sabi po dito ni Elizabeth, tama ka, attorney. Ayan, palakpakan po natin. So marami pong naniniwala dito kay Attorney Rowena Guanzon kasi nakikita rin naman po natin na ang kanyang mga ginagawa, not only hindi lang po sa salita, kundi pati sa gawa po, mga kabayan. Kumbaga, she walks the talk, mga kabayan. Okay? Ano po ang inyong masasabi dyan, mga karibin natin? Just comment down below. At eto na nga, yung video patungkol po kay Lacson. Aray ko po, eto na, pasok. Ito ang balita ngayon. Trending at sinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang tila sadyang totoo talaga na walang baho ang hindi aalingasaw at walang lihim ang hindi mabubunyag dahil sa wakas bumigay na at huling-huli mismo sa sariling bibig ni Senator Ping Lacson ang tila pag-amin nito na di umano'y totoo ang mga male-maletang pera na tila bagat tinuturo nito o sa madaling salita lumalabas na inaamin nito na umano'y may nangyayaring delivery kay Marcos at Sandro Marcos at Attorney Rowena Guanzon. May malaking pasabog na dapat malaman ng taong bayan at tila tahasang sinanatan, sinulabog si Senator Ping Lacson. Gaano kaya ito katotoo, mga kababayan? Ating alamin. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga, mga kababayan, nang itinuturo na ang Malacanang, ayaw na.
Bagamat hindi direktang pinangalanan, tila pinatutungkulan ni former COA COMELEC Commissioner Attorney Rowena Guanzon ang kanyang patutsada sa pangako ni Senator Ping Lacson na we will go on where the evidence lead us. Lumabas ang pahayag ni Guanzon sa gitna ng issue kung saan umano'y nag-aatubili ang Senate Blue Ribbon Committee na agad imbitahan sa pagdinig ang 18 nagpakilalang dating sundalo na nagsasabing sila umano ang naghatid ng maleta ng pera sa ilang opisyal ng pamahalaan, kabilang di umano ang Pangulo ng Pilipinas na si Ferdinand Marcos Jr. Sa gitna ng diskusyon sa mainit na debate ni na Senator Marcoleta at Ping Lacson, binalikan ni Guanzon ang isang kilalang linya mula kay Lacson na siyang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee na dati nang nagsabing ang kanilang imbestigasyon ay sumusunod lamang sa ebidensya. Ayon kay Guanzon, we will go where the evidence leads us. When the evidence leads to Malacanang, ayaw na, susundan namin kung saan kami dadalhin ng ebidensya. Kapag sa Malacanang na tumuturo ang ebidensya, ayaw na. Ang pahayag ni Guanzon ay lumabas matapos questionin ng ilang mambabatas kabilang si Senator Rodante Marcoleta kung bakit hindi agad ipinatawag sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee ang mga testigong naglatag ng umano'y cash delivery scheme na kinasasangkutan ng malalaking halaga ng pera. Nauna nang ipinaliwanag ni Lacson na ang layunin ng committee ay hanapin ang factual truth at tiyaking ang mga pagdinig ay nakabatay sa matitibay na ebidensya, hindi lamang sa mga aligasyong maaring walang sapat na basihan. Sa ngayon, hinihintay ng publiko kung magkakaroon ng mga susunod na pagdinig o testigong haharap sa Senado upang linawin ang mga paratang na patuloy na nagpapainit sa isa sa pinakamalaking kontrobersyang politikal sa bansang Pilipinas. Samantala, narito naman ang full video kung saan sa wakas tila bumigay na at huling-huli mismo sa sariling bibig ni Senator Ping Lacson ang tila pag-amin nito na di umano'y totoo ang mga male-maletang pera na tila baga tinuturo nito o sa madaling salita, lumalabas na tila inaamin nito na umano'y may nangyayaring delivery kay Marcos at Sandro Marcos. Narito't panuuri ng full video. Simulan po natin dito. Ito pag-usapan natin dahil exciting po ito. Meron pang umamin na totoo yung maleta. Pakinggan ninyo. Hindi naman natin walang deliveries. For sure, merong nangyaring deliveries. Pero wag nilang i-exaggerate kasi lalong walang mangyayari sa investigation kung guguluhin. Totoo meron deliveries. Inamin niya, totoo meron deliveries. Pero wag nilang i-exaggerate. Diba? Kasi lalong gugulo ang investigasyon. So, paano naman nasabi ni Lacson na na-exaggerate yung deliveries, mga kaubayan? Alam ba siya sa mga deliveries na ito? Alam niya ba yung exact amount ng bawat deliveries, mga kaubayan? Hindi naman siya ang nag-deliver eh. Bakit ganyan ang reaction niya? Diba? Dapat kasi pakinggan mo na muna sila. Huwag kang salita ng salita, ayan tuloy. Diba? Palagi kang nasusunog sa bawat nilalabas mong mga pahayag eh. No? Bakit? Alam mo ba yung exact amount para sabihin mong exaggerated yung mga figures na sinasabi nila? Diba? Common sense naman po. Hindi ka nga kasama no doon po sa mga no? Na deliveran tapos ganyan ka na mag-react. Kung ganun pala, tatanungin ka na lang namin. Diretsahan, di ba? Magkano pala yung exact amount na gusto mo? Ha? Para imbestigahan mo ito. Magkano yung exact amount na gusto mo para makapasimula ng imbestigahan ng Blue Ribbon itong 18 Marines, di ba? Magkano po? Senator Ping Lacson, no? Name your price at yun ang sasabihin nila. Grabe ka. Ikaw ang magulo eh. Animal ka, ayaw mong imbestigahan. Ako magtatanong ulit ako. AI ba to, Lacson? Di ba? Kung AI to, wala tayong pag-uusapan. Anyway, si Boying inamin na totoo yung malita.
Pero lumalabas dito, inaamin mo na may deliveries ng maleta. So in short, inaamin mo, totoo yung deliveries kay Bongbong Marcos at kay Sandro Marcos. Pero ako po ay magre-request. Sige na po i-like nyo po itong video na ito. Malaki po ang maitutulong ng pagla-like nyo po sa vlog na ito, sa video na ito. Okay, like nyo po. Nakakalungkot po, nakakalungkot. Laging ganun yung si Auntie Claire, di ba? Nakakalungkot po. Buti pa ang presidente nagtatrabaho, samantalang ang BP Sara hindi nagtatrabaho. Nalulungkot. Nakakalungkot po. Malulungkot talaga sa sinasabi mo yung Lacson. Bakit inamin mo may deliveries? Huwag lang ni-exaggerate. So, kung sa tingin mo nag-i-exaggerate etong 18K, di mas lalo mong ipatawag din sila para pitikin ng itlog. Pero Lacson, nakita ko na yung 18K. Pogi. Malaki katawan. Baka malaki din ang nun. Ang puso. Malaki ang puso. Hindi mga pogi, Talagang, alam mo naman ang Marines, Oo. Di ba? Alam mo, ang balita ko sa Marines, hindi katulad ni Trillanes na traidor. Oo. So yan mga kababayan, ano po inyong masasabi dito po kay Senator Ping Lacson na umaamin nga po siya, meron talagang deliveries pero exaggerated lang yung mga amount, no? Eto nga, malaking tanong dyan. Paano niya nalaman na exaggerated po yung mga figures na sinasabi nila? Wherein, no? Hindi niya naman naimbestigahan pa, hindi naman siya kasama noong sa nag-deliver. Not unless mga kababayan, kung si Senator Ping Lacson ay meron na pong prior knowledge, no? Dito po sa mga deliveries na ito at alam niya talaga yung exact amount, no? Ng deliveries mga kababayan. Kasi posible lang ganun, di ba? Posible talagang ini-exaggerate din ng mga 18 Marines para pumiyok. Di ba? Yung mga may alam. Tulad ngayon, di ba, Senator Ping Lacson, pumiyok na, bakit ganyan? Ang laki naman ng mga figures na yan. Paliitin nyo muna, tapos bago tayo magano. Ibig sabihin, para sa akin lang parang meron talagang alam si Senator Ping Lacson kung magkano ba talaga yung exact amount ng mga deliveries mga kababayan. Nako po, matindi po ito Anyway, ano po ang inyong reaksyon? Opinion patungkol dyan mga kababayan, just comment down below at syempre huwag pong kalimutang i-like at i-share po ang video. Maraming salamat po.